Sa pagtatapos ng siglo, ay isang misteryosong virus na kilala bilang RR virus ang lumitaw sa atmosfera ng daigdig, pumatay ng 2 bilyong tao at nagpabago sa mga hayop upang maging mga halimaw. Sa pagtatangkang lipulin ang mga halimaw na ito, ay gumamit ng mga nuclear na sandata ang mga pamahalaan ng mundo. Habang nakaligtas ang mga halimaw, ay halos mabura naman ang kabihas ng pantao. 5 bansa ang nakaligtas at bumuo ng isang alyansa na nagbigay ng kanlungan para sa sangkatauhan sa malalaking base. Tulad ng mga hayop ng daigdig, ang mga tao rin ay nagkaroon ng mga kapangyarihan na nagbigay daan sa ilan sa kanila na maging mga mandirigma, mga tagapagtanggol ng sangkatauhan laban sa mga halimaw na nagpapahirap sa planeta. Nagsimula ang ating kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Luofeng at sa kanyang kaklase habang nakatingin sa guho ng isa sa mga wasak na lungsod ng sangkatauhan. Napag-usapan nilang dalawa na magiging astig kung ma-explore iyon, ngunit tanging mga mandirigma lamang ang pinapayagang makalabas doon. Nakatingin si Luofeng sa mga wasak na lungsod at inisip na may nakita siya sa langit, ngunit ipinalagay niya na wala lang iyon. Ang totoo, ay nakakita si Luofeng ng isang halimaw sa langit, isang makapangyarihang nilalang na tinatawag na Black-crowned Golden Eagle. Sa simula, ay nagpadala ng mga jet ang opisyal upang pabagsakin ito, ngunit nang matalo, ay tinawag ng militar ang isang mandirigma upang labanan ito. Bumaba si Luofeng papunta sa lungsod kung saan iniulat sa balita na ang bagong pananaliksik ay nakapagpababa ng 30 minuto sa oras ng pananatili ng RR virus sa hangin. Nagsimulang mag-usap silang magkaibigan tungkol sa kung paanong lahat ng tao ay mayroon ng mga antibody laban sa RR virus, at iyon ang dahilan kung bakit nakagagawa ng mga mandirigma ang sangkatauhan. Habang naglalakad, ay nagtama ang mga mata ni Luofeng at ng isang kaklase na si Shuzin. Parehong naramdaman ng kaibigan niya at ng mga kaibigan ni Shuzin ang mutual na atraksyon at iniwan silang dalawa. Ngunit bago pa siya makapagsalita rito, ay dumating ang isa pa nilang kaklase, ang mayamang arroganteng si Zhang Haobei, na sakay ng isang mamahaling kotse at inalok si Shuzin na ihatid pa uwi. Muling lumitaw sa langit ang Black-crowned Golden Eagle, nagdulot ng kaguluhan at winasak ang kotse ni Zhang Haobei. Ang mga shockwave mula sa supersonic na paglipad ng agila ay nagpabasag sa lahat ng bintana ng gusali, na nagpaulan ng mga bubog na direktang bumagsak kay Shuzin. Tila bumagal ang oras habang sinalo ni Luofeng si Shuzin sa kanyang mga bisig at mabilis na iniwas sa mga bubog na bumabagsak. Nagpadala ng mga balahibong kasentigas ng diamante ang agila kay Luofeng at Shuzin, ngunit bago pa sila matuhog ng mga iyon, ay isang espada ng mandirigma ang lumipad at dinurog ang mga balahibo. Isang nakabaluting mandirigma ang bumagsak mula sa espada habang namangha si Luofeng. Ang Black-crowned Golden Eagle at ang mandirigma ay lumipad patungo sa isang ulap, ang kanilang mga anino ay naliwanagan. Sa isang hampas lamang, ay napatay ng mandirigma ang agila. Namangha si Luofeng sa bilis at lakas ng mandirigma, at inulit sa sarili na balang araw ay nais din niyang maging isang mansidirigma. Lumapit si Zhang Haobei kay Luofeng at sinabi na nais din niyang maging mandirigma, ngunit mas malapit na raw siya sa pangarap na iyon kaysa kay Luofeng. Hinamon ni Zhang Haobei at ng dalawa pang nakatatandang estudyante ng martial arts si Luofeng sa isang laban, habang dumating ang isang kotse na sakay si Instructor Zhang, ang pinuno ng martial arts club. Pinanood niya ito, tinanong kung sino si Luofeng, habang sinabi ng tsuper na wala silang datos tungkol dito. Nagsimula ang laban. Kahit na 3 laban sa isa at may suot na brass knuckle si Zhang Haobei, ay madali pa ring natalo ni Luofeng ang 3, dahilan upang mamangha si Instructor Zhang.
Matapos ang laban, ay nalungkot si Luo Feng na hindi kayang tustusan ng kanyang pamilya ang pamumuhay sa maganda at maunlad na lungsod kung saan siya nag-aaral. Umuwi siya sa mga barong-barong kung saan nakatira ang kanyang pamilya, at ibinunyag na mayroon siyang kapatid na naka-wheelchair. Naisip niya na kung makakapasok siya sa military academy, ay kaya nilang bumili ng bahay na may elevator, upang makalabas ang kanyang kapatid gamit ang wheelchair, isang bagay na hindi niya magawa ngayon. At kung makakapagtagumpay siya, ay hindi na magtatrabaho ng sobra ang kanyang ama, at makakatulog ang kanyang mga magulang sa kama imbes na sa sofa. Ipinahabol ni Zhang Haobay ang kanyang mga tauhan kay Luo Feng pabalik sa kanilang bahay, at sa mismong araw ng pagsusulit, inatake siya ng mga ito sa isang eskinita. Nilabanan niya ang mga ito at tinalo, ngunit dumating siya ng 15 minuto ng huli sa pagsusulit. Dahil dito, ay tumanggi ang tagapagsuri na payagan siyang kumuha ng exam, ngunit ipinagtanggol siya ni Instructor Zhang, kaya siya ay pinayagang kumuha. Hindi pa rin tapos si Zhang Haobay sa pananabotahe at sinenyasan ng dalawang estudyante upang mag-away, dahilan upang malaglag ang exam paper ni Luo Feng sa ilalim ng paan ni Zhang Haobay, na sinadyang tapakan nito. Sa pagmamadaling tapusin ang exam, ay nawala ng malay si Luo Feng. Ibinunyag na ang tiyo ni Zhang Haobay ay isang elite na mandirigma. Nagising si Luo Feng sa infirmary, kung saan sinalubong siya ni Xu Jin, at ibinunyag na 3 araw siyang nasa koma at nagpasalamat sa kanya dahil sa pagliligtas dito mula sa halimaw. Dumating si Zhang Haobay at nagkunwaring kaibigan ni Luo Feng sa harap ni Xu Jin. Pagkaalis nito, ay galit na pinisil ni Luo Feng ang kama ng may lakas na halos baluktutin ang metal, na siya ring ikinagulat niya. Dumating si Instructor Zhang at sinabi sa kanya na kahit bumagsak siya sa pagsusulit, ay sapat ang kanyang lakas upang kumuha ng test para maging warrior to be, at kung papasa siya, ay maaari siyang sumabak sa field test ng mga mandirigma. Ipinaliwanag din ni Instructor Zhang na may isa pang bahagi sa pagiging mandirigma na ibinubunyag lamang pagkatapos ng test, ngunit ito ay mas mabilis na landas kaysa sa kolehiyo, at makakagawa si Luo Feng ng sapat na pera upang maibigay sa kanyang pamilya ang buhay na nararapat sa kanila. Nagdesisyon si Luo Feng na upang makapagbigay ng pera para sa kanyang pamilya, ay magpaparehistro siya upang kumuha ng pagsusulit para maging warrior to be. Lumabas ang ama ni Luo Feng para sa isang espesyal na trabaho na nangangakong magdadala ng dagdag na pera sa pamilya, habang si Luo Feng naman ay sinundo ni Instructor Zhang at ipinakilala kay Yang Wu, isa pang potensyal na warrior to be na kukuha ng pagsusulit sa araw na iyon. Tinanong ni Yang Wu si Luo Feng kung ano ang nais niyang gawin kapag siya ay pumasa, at ipinaliwanag na may 4 na pagpipilian. Ang una ay ang sumali sa hukbo upang ipagtanggol ang lungsod tuwing may atake ng halimaw. Pangalawa ay sumali sa martial arts club at lumabas upang umatake ng mga halimaw. Pangatlo ay sumali sa isang sindikato upang tulungan ang ekonomiyang bumangon, o maging isang mersenaryo upang mapanatili ang kaayusan sa mga liblib na lugar. Bagaman nasasabik sa kayamanang maaaring makuha para sa kanyang pamilya bilang isang mandirigma, ay nalungkot si Luo Feng na marahil ay hindi na niya muling makikita si Xu Jin dahil siya ay magiging bahagi ng mayamang elit ng lipunan. Samantala, sa paaralan, ay nagtataka si Xu Jin kung nasaan si Luo Feng. Tumanggap ng tawag si Zhang Haobay at lumabas ng silid-aralan. Habang wala siya, ay natuklasan ng buong klase na kumukuha si Luo Feng ng warrior to be exam, at namangha sila sa pagiging astig nito. At sa lugar ng pagsusulit, nakita ni Luo Feng ang mandirigmang nagligtas sa kanya mula sa halimaw noong unang pagkakataon, isang lalaking nagngangalang Wutong. Sinalubong sila ni Wutong sa testing facility at pinaupo sila sa isang espesyal na upuan na may visor. Inupo si Luo Feng sa isang espesyal na upuan na nagpadala sa kanya sa isang projection ng isa sa mga nawasak na lungsod ng sangkatauhan kasama ang iba pang mga kalahok. Nakipaglaban siya at ang iba pang mga warrior to be laban sa mga halimaw habang nagsimula ang test. Sa una ay nalito at natakot si Luo Feng habang pinapatay ng iba ang mga halimaw sa paligid niya, ngunit naalala niya kung bakit siya lumalaban, at ito ay para sa kanyang pamilya, at nagsimulang patumbahin ang mga halimaw mismo.
Nakipaglaban siya sa isang one-horned boar monster gamit ang kanyang espada, at sinabi ni Yang Wu na siya ay isang napakahusay na mandirigma. Naipit ang espada ni Luo Feng sa boar monster, kaya't ginamit niya ang kanyang mga kamao upang patumbahin ang isang tiger mastiff na halimaw. Natalo ng grupo ang mga halimaw at nagpatuloy upang maghanap pa ng iba. Habang nagpapatuloy ang pagsusulit, ipinakita na ang trabahong kinuha ng ama ni Luo Feng ay sa bahay ni Zhang Haobei. Habang naglalakbay ang mga kalahok sa isang gusali, ay nakaharap nila ang isang napakalakas na halimaw, isang golden vulture. Habang pinabagsak ng Golden Vulture ang kanyang mga kasamahan, ay pinulot ni Luo Feng ang isang espada at inihanda ang sarili para sa labanan. Iniiwasan niya ang mga atake ng Golden Vulture, ngunit nabali sa kalahati ang kanyang espada nang tumama sa ulo nito. Lumipad ang halimaw habang nakakapit siya sa gilid nito. Habang sumisid ang Golden Vulture, ay isinaksak niya ang nabaling espada sa mata nito. Nahulog siya, at ang sugatang Golden Vulture ay pinatay siya, dahilan upang siya'y magising mula sa simulasyon. Sa kanyang gulat, ay hindi lamang siya pumasa sa pagsusulit kundi siya rin ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa lahat ng aplikante. Siya at ang iba pang pumasa sa pagsusulit, kabilang si Yang Wu, ay sinabihan na magkakaroon sila ng field test makalipas ang isang buwan at may gantimpala para sa pagpasa sa pagsusulit na tutulong sa kanila sa labanan, isang bagay na tinatawag na genetic energy practices. Sa bahay ni Zhang Haobei, ay maling inakusahan ni Zhang Haobei ang ama ni Luo Feng na sinira ang kanyang mamahaling sahig at itinulak ito. Inutusan niyang bugbugin ng kanyang mga tauhan ang ama ni Luo Feng at ang mga kasamahan nito. Nakialam si Luo Feng at madaling tinalo si Zhang Haobei at ang kanyang mga tauhan, ngunit nakapagtakda si Zhang Haobei ng mga kamera upang mapasama si Luo Feng at maaresto ito dahil sa pananakit sa kanya. Nakita ni Xu Xin si Luo Feng na dinadala ng pulisya. Dinala siya sa isang detention center, kung saan pumayag siyang makipagtulungan habang nagsisiyasat ang pulisya, basta't patas ang kanilang pagtrato sa kanya. Pinalaya ang kanyang ama, at habang nagmamakaawa ang kanyang pamilya para sa kanyang paglaya, sinabi ng pulisya na kailangan pa nilang magsiyasat ng mas malalim. Sa loob ng selda, ay hiningi ng isang malaking bilanggo kay Luo Feng na imasahe siya. Nang tumanggi si Luo Feng, ay ibinunyag ng lalaki na minsan siyang pumasa sa warrior TB test at inatake siya. Bagamat napakalakas ng bilanggo, ay hindi siya kasing bilis o kasing husay ni Luo Feng, na sa huli ay tinalo niya. Ibinunyag ng isa pang bilanggo na kapag ang isang warrior TB ay napasama sa gulo, sila ay madi-disqualify, na siyang mismong layunin ni Zhang Haobei mula pa sa simula. Umupos si Zhang Haobei ng isang lalaking nagngangalang Zhao upang magpadala ng mga tauhan sa detention center upang gambalain si Luo Feng. Sa una ay tumanggi. Si Zhao,
Sinasabing hindi kayang labanan ng kanyang mga tao ang isang warrior to be, ngunit nilinaw ni Zhang Haobay na kailangan lang nilang guluhin ito at mayroon siyang kasabwat sa loob. Si Cobra ay ipinakitang bumugbog ng isang grupo ng mga bilanggo. Inalok siya ng pera, isang posisyon sa Huya Warrior Squad, at ang pagbure sa kanyang record ng pagpatay ng tao sa Warrior to be field test kapalit ng pagpatay kay Luo Feng. Ibinunyag ni Instructor Zhang na si Cobra ay higit na mas malakas kaysa sa mga junior warriors at nakapatay ng record number ng mga kalahok sa field test. Tumawag si Xu Jin sa hepe ng bilangguan kung saan nakakulong si Luo Feng upang patutuhanan na nasaksihan niya ang laban sa mansyon. Samantala, ay pinag-uusapan ni na Instructor Zhang at Wutong ang resulta ng pagsusulit ni Luo Feng. Napansin nila na bagamat siya ay bihasa, siya ay walang karanasan at mapapahamak kung makakaharap ng isang kalaban tulad ni Cobra sa field test. Nagtaka sila kung makakaya niyang makumplito ang susunod na hakbang sa pagiging mandirigma, ang pagmaster ng 5 acupoint skyward. Samantala, si Hong, ang mandirigmang nagligtas kay Luo Feng sa unang yugto, ay minamanmanan ang kanyang progreso. Iginiit niyang makakayanan ni Luo Feng ang pagsusulit dahil sa kanyang kahangahangang spirituality. Nagulat si Instructor Zhang nang marinig ito, dahil si Hong ay isang master rin ng spirituality. Sa bilangguan, nagkaroon si Luo Feng ng flashback tungkol kay Yang Wu na nagtatanong hinggil sa isang bihirang grupo ng mga mandirigma na dalubhasa sa spirituality na kilala bilang mga spirituality masters. Ipinaliwanag ni Instructor Zhang na bihira silang marinig dahil sobrang kakaunti nila, at bagamat natututo rin sila ng genetic energy practices tulad ng lahat ng mandirigma, ay natuto rin sila ng isa pang uri ng enerhiya, ang spirit energy, na ginagawa silang higit na mas makapangyarihan kaysa sa isang ordinaryong mandirigma. Ipinaliwanag din niya na hindi ito isang bagay na maaaring ituro, ito ay isang kaloob na mayroon o wala ang isang tao, at hindi dapat alalahanin hanggang makamit ang pagiging mandirigma. Pagkatapos, ay nagsimula si Luo Feng na mag-meditate, isinasagawa ang 5 acupoint skyward. Habang ginagawa niya ito, ay nagkaroon siya ng isa pang flashback kay Wutong na nagpapaliwanag na ang genetic energy practices ang dahilan kung bakit mas makapangyarihan ang mga mandirigma kaysa sa normal na tao. Ipinaliwanag nito na ang mga antibody na nabuo ng tao upang labanan ang RR virus ay nag-optimize ng kanilang mga gene, na nagbibigay daan upang humugot sila ng enerhiya mula sa universo papasok sa kanilang mga selula, at ang enerhiyang ito ang nagbibigay sa mga mandirigma ng kanilang pinahusay na kakayahan. Ang 5 acupoint skyward ang paraan upang mahugot ang enerhiyang ito. Nagpatuloy si Luo Feng sa pag-eensayo nito sa loob ng selda. Nagsimula siyang pagpawisan at kabahan, ngunit pinilit ang sariling maging kalmado at kumonekta sa universo. Naramdaman niyang nag-o-optimize ang kanyang mga gene. 这来的就是宇宙能量，不是进化，基因元能的觉醒吗？这就是基因的优化。 Kasabay nito, si Cobra ay nagme-meditate din sa parehong paraan. Pinalabas siya mula sa kanyang selda, at habang dinadaan siya sa selda ni Luo Feng, ay nagpadala siya ng isang aninong tulad ng ahas papasok sa selda ni Luo Feng upang atakihin ito habang nagme-meditate.